you, Lord. We worship you. We honor you. We glorify your name, O God. Papasalamat kami, O Diyos, sa napakagandang araw. Salamat, Lord, for this opportunity that we can worship you. We can express our love to you. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa kaligtasan na makarating sa lugar na ito. Panginoon, ngayong oras na ito, ina-acknowledge namin ang inyong kapangyarihan. Lord, you have said in your word that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, salamat at kinakatagpo mo kami. Salamat, O Diyos, sa milyon mong anghel na naririto, Panginoon, kasama namin nagpupuri sa iyong pangalan. Lord, today, umaasa kami, O Diyos, na kami inyong nililinis. Lord God, we ask for your forgiveness, O Lord, sa lahat ng aming naisip na salita at nagawa, mga bagay na hindi nakalugod sa inyo. Lord, forgive us. And we ask that you cleanse us right now by your most precious blood. Kaya mo, O Diyos, na ngayong araw na ito ay isang araw ng pagdiriwang sa iyong pangalan. Lord, walang ibang maiitaas kundi ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hayaan niyo po na ang bawat isang dumating sa oras na ito at ang mga parating pa lamang, we are full of expectancy today, O God, na may dakilang bagay kang gagawin sa aming mga buhay. Lord God, this year is a year of unstoppable move in our lives at mangyayari ito sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. We declare that today, we will not only be informed by your word, but we will be transformed from glory to glory, according to your image, O Lord. Salamat ng marami, O Diyos, sa iyo namin tinatagubilin ang lahat ng bagay. Sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba. Amin na ang tagumpay, ang mga answered prayers, ang kagalingan, ang pagpapala, at ang lahat na magagandang bagay na inyong inihanda, kine-claim na namin ngayong oras na ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Let us also declare ang ating pong kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Batiin mo nga yung katabi mo muna. Sabihin mo sa kanya, masaya ako, narito ka. Yung katabi mo hindi mo pinansin, sabihin mo sa kanya, masaya din ako at nakita kita. Amen? Praise God. Ang ating pong minamahal na Bishop Art, Apostle Bishop, siya po ngayon ay nasa lugar ng Taiwan to celebrate ang ating pong, hindi pa po anniversary, pero isa pong gawain natin doon, ang Sunday service, and also meron po siyang leadership seminar sa lugar na iyon. Ang ating pong Taiwan ay kabubukas po lamang, bahagi po ito ng 340 plus churches ng JA1 Church. Palakpakan po natin kung masaya po tayong lumalago ang JA1 family. Amen. Thank you, Lord. Kaya isama po natin siya sa ating mga panalangin, ang kanya pong kalakasan at ang pag-iingat ng Diyos sa kanya sa lugar na iyon hanggang siya makabalik po dito sa Pilipinas. Amen. So ngayon po ay buwan po ng Pebrero. At usually kapag Pebrero, ang naiisip natin ay buwan ng pagmamahala, ng pag-ibig, ng puso. Pero ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay puso talaga. Puso ng Diyos para sa atin. Amen? Ngayon pong 2025, nung I think January 29, nag-celebrate po ang mga Chinese ng New Year. Sino ho dito ang sinabihan niya, ang katabi niya ng kung hey patchoy? At alam niyo ba,
Sino dito ang pinanganak ng 1953? Taas ang kamay. Wow! Ba, si Pastor Gary, 1953. Yung iba ayaw lang umamin. Sino dito ang 1965 pinanganak? Meron ba? Meron ba ditong 1977? Taas ang kamay. Ano kaya ang edad ng iba sa inyo? Okay? Muntik lang. Muntik ng tinamaan. 1989. Okay. 2001. Meron ba? Ano kaya ang mga edad nyo? Parang walang may gustong umamin. 2013, ipinanganak. Okay. Yung gusto niyang ipanganak ngayong taon, 2025. Bakit ko po binanggit ang mga years na ito? Kasi sinabi po ng mga Chinese na ito raw pong mga taon na ito, ang pinanganak sa mga taong ito, ay magkakaroon po ng self-growth, magkakaroon ng career advancement, okay? Magkakaroon daw ng financial gains, at magkakaroon ng personal development. Wow! Kaya lang may kapalit. Yun daw, taon na mga nabanggit ko, ay Year of the Snake. Kaya ngayong taong ito daw, Year of the Snake. O, sinong gusto yun? Papayag ka ba na aahasin ang buhay mo ngayon? Alam nga naman, pastor, kapag hindi ka ipinanganak doon sa mga taon na binanggit ko, hindi ka na pwedeng mag-grow. Hindi na pwedeng ma-promote o um-advance ang karir mo. Alangan din naman na hindi ka pwedeng yumaman kung hindi ka ipinanganak sa taong yon. O kaya naman ay mag-mature personally. Depende ka talaga sa zodiac sign. Tanongin mga katabi mo, anong zodiac sign mo? Baka naniniwala pa kayo sa zodiac sign, ha? Yan po ay paganong pananiwala. Yung iba pa nga po'y tuwan-tuwa kasi pumayag sila last year, Year of the Dragon sila. Pumayag. At ngayon taon, excited, Year of the Snake daw sila. Tapos next year, mas excited sila kasi daw sila yung magiging kabayo. Year of the Horse. So, idedepende talaga natin sa bituin at sa mga zodiac sign ng ating kapalaran. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo ganun. Alam niyo kung anong alam ko? Ang 2025 ay isang Jubilee year. Sabihin nga natin, Jubilee year. Hindi Jollibee, ha? Mamaya pa yun, ha? Pagkatapos ng ating Sunday service. Pag sinabi mong Jubilee year, this is a milestone year. Kahit hindi ka ipinanganak doon sa mga binanggit kong taon, lumalakad ka naman sa year of Jubilee. And when we say Jubilee, binabanggit na po natin ito palagi actually. Hindi lang natin pinapansin. Every day, every Sunday, binabanggit po natin ang Jubilee year sa ating buhay. Ang Jubilee year is every 25 years. Every 50 years. That is called the Jubilee year. At alam natin kapag dumating yung 25 years, dumating yung 50 years, usually, mayroon pong kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayong taon, maraming pangako ng Diyos na mararanasan mo. Ano sabi niya? Sabihin mo, akin yun. Lagi po nating binabanggit ang Jubilee year, sa totoo lang. In the book of Luke, chapter 4, verse 19. This is what we say, Jubilee year. Ang sinasabi natin, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Pero sa ibang translation, ang sabi dito, and that the time of the Lord's favor has come. Naniniwala ako na ang 2025 mo ay taon ng pabor ng Diyos. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, paborito ka ng pabor ngayong taon. Ito po ang dapat nating ikalat na ngayong taong ito
ang pabor ng Diyos ay nasa bawat JA1 family. Sino po dito ang talagang siya JA1 na? By Spirit. Amen? Therefore, you are qualified to receive the year of the Lord's favor. Ngayong taong ito, marami magta-transition. Spread it. Ipamalita mo. Magta-transition na yung mga Marites last year. Sila po yung magiging Mari Chris. Ano ibig sabihin Mari Chris? Mare, pakikilala ko sa iyo si Kristo. You have to spread this good news to many people. Kaya po ang topic natin ngayong umaga is entitled Apostolic Evangelism. Hindi lang po ito simpleng evangelism, tinaas pa natin ang level into an apostolic evangelism. Ano ho bang ibig sabihin ng evangelism? It came from these ancient words. Greek, euangelistai, pag sa hirap. Anong ibig sabihin yan? Bring good news. Evangelizare. It means to spread or preach the gospel. Ngayon ang tanong, ano po ang aming ikakalat, Pastor? Anong mensahe ng gospel na dapat naming i-preach? Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang dami na pong iba-ibang version ng gospel. Laging mayroong patungkol sa sarili. Kung paano i-adapt ang gospel sa kanyang sarili. God is love, therefore I will only receive the love of God no matter what happens. Ano man ang gawin ko sa sarili ko, tinatanggap ko na ang pag-ibig ng Diyos. For them, that is called the gospel. No. God is love, but He is also a God of justice. So, marami po ngayong pine-pervert, tinitwist ang gospel. So, ang tanong, ano ba talaga ang mensahe ng gospel? Big word for today is redemption. Sabihin nga po natin ng malakas, redemption. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Ang redemption. Pagtutubos. Dating nakasangla, ngayon ay tinubos. Meron pong isang sikat na pintor o artist. Siya po ay nagmula sa isang rural community. Habang namamasyal po siya, bumalik po siya doon sa kanyang dating community na yon, sikat na po siya ngayon. Nakakita po siya ng isang antique na shop. Sumili po siya sa bintana ng antique shop na yon at laking gulat niya kasi nakita po niya ang isang painting na ginawa niya years ago, bago pa siya maging sikat. At napansin niya, yun pa rin yung dating itsura, kaso may mga sira. Sira na yung frame, may scratch na po yung picture, at madumi na rin po itong kanyang painting na ito sa kalumaan nito. Pero alam niyo po, nahabag po siya nung makita niya, painting ko yun eh. Pinaghirapan ko yun. Ilang gabi ko rin yung pinagpuyatan. Pero hindi niya pwedeng sabihin na papasok siya sa pintuan at sasabihin niya, painting ko yan, akin na ulit yan. For a very long time, walang may alam kung sino ang may-ari ng painting na yon. Kaya kung pumasok siya doon at nagpakilala siya na gano'n, pwede siyang ipapulis. Ano po ang kanyang pwedeng gawin? Alam niya na para maibalik sa kanya yung painting na yon, kailangan niya itong bilhin. Para malinis niya ito, ma-restore niya ito, ma-reframe niya ito. Binili niya uli ang painting sa napakamahal na halaga para maibalik ang dating ganda nito at magmukhang bago na ulit. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa iyo. Yan ang mensahe ng gospel. Colossus chapter 1 verse 13 to 14. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan.
Si Lord ang lumikha sa atin, pero nadumihan tayo ng kasalanan at ng mga pagsuway natin. Naging pag-aari tayo ng mundo, napasangla tayo sa mundo. But when Jesus found us, remember, hindi ikaw ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang nakatagpo sa iyo. He found us when we are at the lowest part of our lives. And He felt mercy and compassion. Pero hindi niya pwedeng basta ka nalang kunin mula doon. Kasi ikaw ay mayroong nagmay-ari sa iyo for a long time. Nagmay-ari sa iyo ang mundo. Si Satanas. Nakasangla ang buhay natin kay Satanas. So what did He do? He decided to buy us back. Nagdesisyon ng Diyos na bilihin ka muli sa pamamagitan ng ano? Pagdating ni Jesucristo dito, inialay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sariwang dugo, upang ano? Maging kabayaran sa iyo, sa akin. Siyang walang kasalanan ay umako ng matinding kasalanan. Binayaran niya upang ikaw ay mabuhay ng malinis at masaya. Pinambayad niya ang kanyang dugo para matubos tayo. Yan ang halaga mo. Ang halaga mo ay dugo ng isang Diyos. Kaya please lang, wag mo sasabihin sa katabi mo na wala kang kwenta. Wag mo sasabihin sa sarili mo, wala kang magandang hinaharap. Kasi sa totoo lang, pinambili ka ng pinakamahal na ano, walang pwedeng pumantay, priceless. Ang ipinambili sa iyo para lang mawala ka sa kapangyarihan ng kadiliman at mapunta sa kapangyarihan ng liwanag. Walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Kaya, kahit ano pa man ang nakaraan mo, kagaya ng painting na yon, sira-sira, basag-basag, marumi, ito po ang mensahe ng gospel na kahit anong kapangit ng iyong nakaraan, kahit ano, gaano ito karumi o kadilim, kahit ikaw ba ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, ang tingin sa iyo ng tao ay hopeless case ka na. Alam mo, desidido ang Diyos na bilhin ka, linisin ka, i-restore ka, bigyan ka ng bagong purpose at perspective sa buhay. Sino bang first time lang nakadalo sa ganitong gawain? Raise your hands. I want you to know that you are chosen by God. I want you to know na nagdesisyon siya na bilhin ka, gastusan ka ng kanyang mahal na dugo upang maialis sa kadiliman. That is the gospel. May pagtutubos sapagkat hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Kaya merong nagbayad para sa iyo. Kahit ano pa ang nakaraan mo, we cannot alter our past. Sino maniniwala doon? Hindi mo na kayang baguhin ang nakaraan mo. But we can bring our past to the altar. Ano daw? We cannot alter our past. Can we flash that in the screen, please? We cannot alter our past, but we can bring our past to the altar. So Jesus can give us a clean, a restored, and a refrained future. Hindi mo man mababago ang mga nangyari sa buhay mo. Nasaktan ka, na-offend ka, naapi ka in the past. But you can bring your past to the altar, to the presence of God. Pwede mong dalhin ang iyong buong sarili sa harapan ng Panginoong Hesus. Upang ano? Upang magkaroon ka ng mas magandang hinaharap. A clean, a restored, and a refrained future. At alam nyo, nung binili po nung pintor, yung kanya pong sariling gawa, at ito'y kanyang inayos, yung value po nito ay hindi na pang small antique shop. Ito ngayon ay i-display sa isang malaking museum sa Paris, at ito ngayon ay tinitingnan ng maraming tao.
At mas mahal ang value. Kapatid, kung valuable ka noong panahong ikaw ay malakas pa, kung sa tingin mo ang value mo nung ikay nagtatrabaho pa, I want you to know na kung meron kang Jesus sa puso, habang tumatagal ang panahon, tumataas ang iyong value at ang future mo ay lalong nagiging secure. Hindi lang future mo, pati future ng iyong pamilya, sinisecure ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan mo. Kahit yung ngayon, hindi mo kayang i-decide for yourself. Hindi mo kayang gawin ang ginawa ng Panginoong Jesus na niligtas ka. Hindi mo na pwedeng ulitin yon. That every day you will tell yourself, I should be nailed to the cross for my sins. Why? Because the message of the gospel is effective simula sa simula hanggang sa kaduluduluhan ng panahon. Sino ditong naghahangad ng isang clean, restored, and reframed future? Sabihin mo sa iyong sarili, I receive a clean, restored, and reframed future. Amen? Ito ang purpose ng Lord. Bakit siya pumunta sa lupa? Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. Kaya pala siya pumunta sa lupa. Kaya si Jesus narito sa lupa during those times ay upang hanapin at iligtas tayo. Ito ang business niya sa lupa. Hanapin ang mga hopeless para bigyan ng hope. Hanapin ang mga malurumi sa kasalanan upang hugasan at linisin ang kanyang dugo. That is redemption. Kaya nung umakyat niya sa langit, He mandated all followers and believers to also seek and save those who are lost. Naalala ko po nung ako'y nasa UAE, meron pong isang Indiano doon na tensyonado. At nung siya po ay tumatakbo sa isang mall, lumalakad kung saan, parang tuliro. Kaya pala siya ganun, kasi nawawala yung kanyang 2-year-old na anak sa mall. At ang kanyang nakitang solusyon, lahat na itinanong niya, walang nakakita doon sa bata. Siya po'y, hindi niya na maintindihan ang kanyang gagawin. Ang ginawa niya, pumunta na po siya doon sa may counter na mayroon pong nag-a-announce sa mall. Yung natunog, tung, dung, dung, dung. Bring it to the driver of... Yung pong ganon. Hindi ko lang po alam yung exact na pangalan nung section na yon. Paging section. Yon. So pumunta po siya doon. Sabi po niya doon sa nagpe-page, Sister, my son is lost. Can I use your paging equipment? Sabi nung ano, no, it's not our policy to let anyone use this. Sabi niya, pupuntahin mo ako dyan. Nilundag niya talaga yung kabila. At siya'y nagtawag, attention all shoppers, tigil sa pagsha-shopping. Tumigil kayong lahat at lumingon-lingon muna kayo, tingnan ninyo kung may makikita kayong isang maliit na bata na naka-jacket na blue. Bitawan nyo lahat ng pinamimili ninyo. Tingnan nyo kung meron kayong makikita sa inyong tagiliran, unahan, likod, na isang batang naka-blue. Anak ko yan. Kapag pala ikaw ay isang ama na may nawawalang anak, gagawin mo ang lahat. Matagpuan lang yun. Kahit magmukha kang katawa-tawa, kahit magmukha kang mababa sa harapan ng marami, para lang makita mo yung anak mo, you will do whatever it takes. And that is what the Lord God did for us. Hindi siya papayag na ikaw ay mapunta sa impyerno, na magiging pag-aari ka na lamang ni Satanas, kaya siya po'y nagpakababa. Hindi natin siya kayang ubutin, kaya siya ang bumaba at umabot sa atin. That is the gospel. And that is the one thing that you should share and spread. At nakita niya po ang kanyang anak, dinala sa kanya. At grabing tuwa niya. Kapatid,
This is our mandate. Hanapin ang mga nawawala. Hanapin ang mga nilamon ng sistema ng mundo at agapan ang kanilang pagkasira. Ang gagamitin nun ay ikaw at ako. Kung meron ka pang katrabaho na alam mong gumagawa ng hindi maganda, ikaw ang ipinadala ng Panginoong Diyos to seek and save that person. Kung may kaklase ka pang alam mong nabubulid sa pornography, ikaw ang ipinadala ng Diyos para hanapin at iligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Kung sa tingin mo, worthy si Lord na sambahin dahil sa kanyang ginawa for us, dapat maranasan din yun ng iba. They should know Jesus as the man who put his life on the line, shed his blood for us to be saved from the pits of hell. Kaya ka nakakapagpuri ngayon, nakakasamba, sapagkat bunga ka ng paghahanap at pagliligtas ng Diyos. Tatandaan mo, may nanalangin para sa iyo. Kaya ka naligtas, wag mong kakalimutan yung mga taong nagtiyagang nanalangin, nag-imbita sa iyo. Just for you to experience God's power, God's saving grace. Ako, I am forever grateful sa mga taong nagtanim, humigit sa akin, namilit sa akin noon, tinataguan ko pa sila noon. Ini-invite ako sa church, tinataguan ko kung kailan sila darating, saka ako umaalis ng bahay. Bakit? Because I am lost. Kaya kung ikaw ay, alam mong you are already found and you are already saved, hindi pa nila naiintindihan kung anong nararanasan mo, paano mo ito maipaintindi? Huwag kang titigil. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, huwag kang titigil. Huwag mong titigilan yung anak mo, huwag mong titigilan yung asawa mo, hanggang sa huling hininga mo, kailangan they should be found and they should be saved. At ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para doon. Huwag ka nang titingin sa kung kani-kanino. Huwag ka nang titingin sa mga pastor lamang ang pwedeng makapagligtas o kung pwedeng mag-preach. You yourself is a testimony that can seek and save the lost. Amen? Hindi ikaw ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa iyo. At nung sabi niya, natagpuan ka niya, ito yun. Ito yung anak kong mahal ko. Nawala ito for a long time, pero ngayon kasama ko na. Iingatan ko to. Sino naniniwala na lahat ng nakay Kristo, iniingatan ni Kristo? Yung dapat ikaw ang maaaksidente pero hindi ka natuloy kasi iningatan ka ni Kristo. Sabi ni Christ, iingatan ko to, aalagaan ko to. Pero tayo, malimit tayong magpaalaga kung kani-kanino. Tanungin mo yung katabi mo, sino na naman ang bumebebe sa'yo? Lagi ka na lamang kung kani-kanino. Tama, magpaalaga ka sa mga anointed group leaders. Tama yon. Magpaalaga ka sa pastor mo kasi kailangan kang alagaan, lalo na sa panahon ngayon. Lalo kayong mga kabataan. Very fragile ang inyong emotion. Kaya minsan kung kani-kanino kayo nagpapaalaga. Sabi mo sa katabi mo, kung kabataan yan, sabi mo sa kanya, huwag ka masyadong pabebe. May mga nagsasabi pa, huwag mo akong kukuyahin, kundi bebebihin kita. Ano yun? Ang tunay na nag-aalaga sa iyo at sa akin ay ang Panginoong Diyos. Ginagamit niya ang iyong mga AG leaders, ang mga kapatid mo at katabi mo ngayon, ng mga pastors, spiritual authority mo, ginagamit para alagaan ka as an extension of God. Pero kung nagpapaalaga ka sa mga walang Kristo sa puso, baliktad, ikaw dapat ang mag-win sa kanila. They need to find and be saved from the sure darkness. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Alam na natin po ito.
But this is what we are talking about. Apostolic evangelism. Another level of evangelism. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always even to the end of the age. May 4 na steps lang po tayong pag-uusapan. Nandyan po sa salita niya kung ano ang apostolic evangelism. Una is to go. Sabi mo sa katabi mo, go. Humayo ka. Ang may nararating ay yung humahakbang. Minsan you are speaking about, I have no progress. Parang gano'n na naman ako. Parang paurong ang nangyayari sa buhay ko. Alam mo kung bakit? You are not going forward. Kaya walang marating kasi hindi humahakbang. Bakit? Takot. Sobra kang nag-o-overthink. Kaya marami po ang hindi makausad, too much overthinking. What if ganito po ang mangyari? What if ganun ang mangyari? What if ganito ganyan? Marami kang what if. Marami kang paano kung. Marami kang baka. Sabihin mo sa katabi mo, hakbang na. You want a better school? A better classroom? Hakbang. Wala sa subjects yan. Wala sa galing ng teacher yan. Kasi pare-parehas lang naman ang inaaral. Alam mo kung anong kulang? Spread the gospel. You want a better workplace and a working environment? Wala yan sa ganda ng salary at benefits. Spread the gospel. Go. You want a better community? Wala yan sa galing ng mga kapitan at kagawad. At wala rin yan sa galing ng mga tanod. You want a better barangay? Spread the gospel. Why? Because the gospel has the only power to transform and change people. Ang kapangyarihan lang ng Panginoong Hesus ang magbabago sa tao. Nakailang New Year's resolution ka na? Na after 1 week, balik ka na naman sa dati. Nakailang ka na covenant ring? Na after 1 week, nabasag mo na yung covenant mo. Because only the gospel has the power to change and transform. Why? I've experienced it. I was once lost. Hindi ko alam ang direksyon ko sa buhay. Pero may nag-go para abutin ako. Ganun kahalaga ang go. Kasi kung hindi tayo mag-go-go, dito na lang tayo lagi. Dito na kayo matulog. Sama-sama na tayo dito. Magsaya na tayo dito hanggang bumalik ang Panginoon. Malay nyo, biglang lipa rin ang church natin. At tayo na lamang ang sama-sama dito. But that is not the case. Kaya ang sabi ng Diyos ay go. Pagkarinig mo ngayon, you will go. Pag na-inspire ka today ng promises ng Diyos, go. Talk to somebody who is hopeless. Give him hope. Sa simpleng tapik mo, sa simpleng akbay mo sa isang umiiyak, it's a go. Sa simpleng pagsunod mo sa paghuhugas ng pinggan mo para sa iyong magulang, it's a go. Sa simpleng pagwawalis mo sa inyong bahay, ikaw ang maagang gumising, lagi kang gumagising kay 11:00 na ng umaga. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata ang tinutukoy ngayon. At sasabihin mo, Mami, pagod ako sa maghapon kahapon. Paano hindi ka gigising ng 11:00, natutulog ka 4:00 na madaling araw? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata na. Anong hawak mo? Again, ang may nararating ay ang humahakbang. Bawat magagandang tanim mo sa mga tao, ang tawag doon ay go.
Sabi mo sa katabi mo, go. Mamaya ha, wag ngayon. Magsialis kayo bigla. Ang nagmumove sa signs, wonders, ang miracles and miracles ay hindi yung mga naka-stay lamang, yung mga nag-go-go. Hindi lang believers, kundi disciples. Ang inutusan ng Diyos to move in the signs, wonders, and miracles in the apostolic ministry are not the believers, but the disciples. Why? Kasi si Satanas believer din. Naniniwala din po ang mga demonyo sa Diyos. Sa tanong mo katabi mo, anong kaibahan natin? Ang kaibahan mo, you go and you share Jesus to them. Evangelism. Ang nagbubukas ng mga churches ay hindi believers, disciples. Ang nagtatransform ng isang community, city, province, country, continent for the Lord ay hindi lang believers, they are disciples. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kahit ganyan ang itsura niyan, disciple yan. Amen? Hindi disciple. Disciple. Sabi mo ulit, I am a disciple of Christ. Una is to go. Humakbang ka para may maabot ka. Amen? Pinapadala ka sa iba-ibang lugar, sa trabaho mo, pinahahakbangan sa iyo ng Diyos para magtanim ka doon. Pangalawa, make disciples. You go. And pagdating mo doon, you make disciples. Ano po yung make disciples? You make other people understand their purpose and their calling. Sino dito mga engineer? Taas ang kamay. Kagaya ko. Nagpapanggap ka lang engineer. Ang totoo, ikaw ay disciple. Sino dito mga artista kagaya ko? Ako lang? Nagpapanggap ka lang. Totoo dyan, disciple ka ni Kristo. Sino ditong mga welder? Taas ang kamay. Nagpapanggap ka lang. Disciple ka ni Kristo. Sino ho dito? Ang isang estudyante. Nagpapanggap ka lang estudyante. Yun, mami, nagpapanggap lang daw akong estudyante, hindi na ako mag-aaral. Hindi ganon. Ibig sabihin, kaya ka nasa eskwelahan mo, nasa room mo, disciple ka ni Kristo. You are not called to make believers. When you evangelize them, you make them believers. But we are going to the higher level, which is the apostolic evangelism. May apostolic move. Ibig sabihin, you will turn these believers into disciples. Are you a disciple? Tanongin mo yung katabi mo, disciple ba tayo? Ang tanong, kung disciple ka, did you make somebody also a disciple? Yung natutunan mo ba na gospel, sinasalin mo rin ba ito sa iba? Sabi mo sa katabi mo, don't be a constipated Christian. Mahirap po ang constipated, tama? Ano ang nagiging dahilan ng pagiging constipated ng tao? Kain ka ng kain. Ayaw mong dumumi. Ayaw mong mag-release. Kaya nung naipon na, constipated. Marami pong constipated Christians, buti wala dito sa JA1 noon. Hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap ng salita ng Diyos. Hallelujah ka lang, hallelujah. Tapos hindi mo naman naiibahagi sa iba, magiging constipated ka. At pag constipated ka, uneasy ka. When you receive the love of God, you must also distribute the love of God to others. At ang sarap ng pakiramdam noon, kapag meron kang nasiraan,
May na-born again dahil sa'yo. Tumutulong ka ba na matransform din ng iba? Kung paano ka na-transform ni Lord? If not yet, ibig sabihin, you are not making disciples. At maybe hindi ka rin isang disciple. It's a process that you have to go through. There are two reasons why people are not yet Christians. Two reasons why people are not yet Christians. Number one, because they have never met a Christian. And number two, because they have met a Christian. Ano daw yun? Parang parehas lang, pastor. Kasi wala pa silang nakakasalamuhang Kristiyano na mag-share sa kanila. Kaya hindi pa sila ma-born again. Or, may namit na silang Kristiyano, pero pagtingin nila sa Kristiyano, ay, wala namang kaibahan sa kanya. Ba't kisa pakikinggan? Ay, ako nga nakikita ko siya madaya nga yan born again pala yan. Buti pa ako, hindi ako madaya kahit hindi ako born again. Alam niyo, nakakalungkot pag nakakarinig ng ganun. Ay, born again pala yan, ba't ganun magsalita? Bakit nagmumura? Okay na ako sa ganito, at least hindi naman ako ganun magsalita. Laging kita ang alang-ala Nakakalungkot. Buti na lang pag JA1 people, pag namimit sila ng mga unbelievers, ang mga unbelievers ay sumisigla at tinatanggap si Kristo. Amen? That is why we have this mandate to make disciples. Ang mag-i-stay sa faith ay mga disciples, hindi believers. Ang mag-i-endure ng pagsubok ay hindi lang believers, kundi disciples. Kaya maraming bumabagsak sa pagsubok kasi they are just believers. They are not disciples. We either help or hinder others in their faith journey. Dalawa lang ang pwede mong gawin sa iba. Either you help them be a disciple or you hinder them to be a disciple. I suggest that you choose the first option. Alam niyo, sa totoo lang, we did nothing in God's kingdom until we take what we've learned and put it to somebody else. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga natututo, tumatanggap, at marunong ding mag-share ng kanilang natutunan at tinanggap sa iba. They are the ones that the Bible call disciples. Third, now, you have made disciples, it's time to mark the disciples. Kaya sabi doon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That is called marking them. Sinelyuhan mo na. Tinatakan mo. To baptize them is to immerse them. Kaya nga po sa water baptism, ano pong ginagawa natin? Sino po dito hindi pa water baptized? Raise your hands. I suggest magpa-water baptized na kayo kung kumbinsido din lang kayo that you have found Christ and Christ is the answer for your life. Kaya po sa water baptism, inilulubog yung buong katawan, signifying that all of you, 100% of you, is being dead to your old life. At pagbangon mo, isa ka ng bagong nilalang, napalibing na yung lumang pagkatao. That is baptism. That is being a mark. Because baptism is the outward confession of your inward transformation. Amen? Kaya po mahalaga na mamarkahan ka. Immerse them where? In the power and presence of God. Kung saan-saan ang Kristiyano naka-immerse, kaya kung ano-ano ang naa-adapt nito. Naniniwala ba kayo doon? Kung saan kayo tumutubog, yun yung mas natututunan ninyo. Doon kayo gumagaling. Kung saan ka nagbababad o nagpapababad, doon ka lumalakas.
Kung saan ka lagi doon nakatutok, doon ka talaga gumagaling. Netflix does not cost you 149 pesos a month. It is costing you your precious time. May hidden charges to. Hindi lang Meralco. Donuts, French fries, does not cost you 100 pesos. But they cost you your good health. May hidden charges. TikTok, Instagram, Facebook, they are all free of cost. Akala mo lang yon. But they are costing you your precious time, your good health, and your focus. May hidden charges. Tanong, saan mo gustong nababayaran ka? O saan mo gustong bumabayad? Kung babayad din lamang ako, dapat magbe-benefit ako. But we are, most of the time, paying something that will destroy us after. Sabi mo sa katabi mo, ba't tahimik ka bigla? Bakit? Kung saan ka babad, doon ka lumalakas. Magbabad ka sa training ng swimming, siguradong swimmer ka pagkatapos. Magbabad ka sa parlor, siguradong gaganda ka, tama? Parang ayaw nyo. Magbabad ka sa kung saan mo gustong magbabad at after nun, aanihin mo ang resulta nun. Pero paano kung nagbababad ka sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos, lalo kang lalakas sa pagsubok? Paano kung doon ka nagbababad sa mga bagay na binibigay ng mga pangako ng Panginoon, yun lagi ang inaalala mo, magtatanggalan na naman sa kumpanya, pero okay lang, dahil babad ako sa salita ng Diyos, magtanggalan man, ang Diyos may nakahanda para sa akin. Lumalakas ka ngayon. Pero panoorin mo ng panoorin ang mga kung ano-ano. Netflix, kung saan-saan ka nanonood. Pagdating ng pagsubok, I'm depressed. May anxiety ako. I am not saying negative things sa mga nagkakaroon ng ganong sitwasyon. I am actually, my heart goes out to all of those who are experiencing depression and anxiety, especially this time. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, kaya ka nagkakaganon kung saan ka nakababad. Amen? Yung karning walang lasa, ibabad mo ng magdamag doon sa suka at toyo, kinabukasan, malasa yun. Kapatid, subukan mong magbabad sa presensya ng Diyos at sa salita niya. Hindi ko lubos ma-realize kung anong pagbabago ang mangyayari sa iyo. Masubukan mo lang magbabad sa kanyang mga pangako. Pag yan lagi ang tinitigan mo, doon ka nakatutok, sigurado, lalabas ka laging victorious. Kung saan ka nakababad, doon ka lumalakas. Kaya mag-ingat ka sa mga binababadan mo. Once they are marked, they are already identified in the apostolic ministry. Maraming disciples, they are made, but they were not marked. You need to be made, and you need to be marked. That is the apostolic evangelism. Pangapat, last na po ito. After you have been marked, you are now to be matured. Teach them to obey. Teach them to obey my commands. And I will be with you till the very end of the age. That is apostolic evangelism. Ngayon, madedevelop na ang kanyang character at attitude bilang isang tunay na Kristiyano. Maraming Kristiyano, they are not made, they are not marked, but people expect them to mature. Tagal mo nang born again, ganyan ka pa? Di ba 1,000 years ka nang born again? Dapat matured ka na ngayon. Hindi lahat. Bakit? They were not made a disciple and they were not marked as a disciple.
Kulang sa babad yan. At walang nag-train sa kanya at nag-alaga. Kaya po we encourage you to be part of the anointed groups. Because in the anointed group, people are helping you to be made a disciple and to be marked as a disciple. Kung wala ka ba ngayong cell group, kung wala ka bang AJ, we have all age levels. May kids, may youth, may professionals, may men and women, may adults, young adults, may senior citizens. Meron na po tayong grupo ng mga senior citizen. Pinag-uusapan talaga nila yung herbal na tinetake nila. Ayaw mo nun, dadami yung alam mo. Pinag-uusapan nila na may value pa tayo kahit we are at the advanced age of our lives. Eh paano kung lagi ka lamang nasa bahay, nood ka lamang ng Netflix, pag nakita mo si Coco Martin, okay ka na. Hindi ka magmamature sa ganon. Saan nakikita ang level of maturity ng disciple? Paano mo malalaman na ang isang disciple ay mature o hindi? May 3 level yan. Levels of obedience. Maturity is directly proportional. Maturity is equivalent to your obedience. May 3 level. Una, Moses level. Susunod ka kasi pinagpapala. Lord, ako'y magpapagamit na sa inyo kasi pinagpapala niyo po ako. Lord, susunod po ako sa inyo kapag pumasa po ako sa board exam. Lord, magpapagamit po ako sa inyo kapag ang taas po ng mga marka ko. Increasean niyo lang po ako, Panginoon, sa aking sahod. Talagang ako'y susunod sa inyo. Si Moses and the Israelites, they were obeying and following God. Bakit? Paulit-ulit pinapatunayan ng Diyos na sila'y nagpapala sa kanila. Ngayon, anong level mo? Nandiyan ka pa sa Moses level? Pag walang pagpapala, wala ding pagsunod. Pag hindi tinugon ng Diyos ang panalangin mo, stop ka na. Ay, Lord, ito lang ina-expect ko sa'yo, pero hindi mo binigay, sorry. Ikaw ang nawalan, hindi si Lord. Taas tayo ng isang level. Level 2, David kind of obedience. Paano naman yung kay David? Susunod kahit may pagpapalo. Una, pagpapala lang. Ngayon, ina-appreciate mo na rin ang pagpapalo. Kasi alam mo, may pangako ang Diyos. Okay po ako. Kahit dumadaan ako sa pagsubok ngayon, masaya ako. Kahit may pagpapalo ang Panginoon. Kasi alam ko sa dulo, meron siyang gagawing milagro. Sino ditong nakakaranas ng pagpapalo ng Diyos? Mapalad kayo. Mapalad tayong napapalo ng ating Diyos. Ibig sabihin, mahal ka niya. Alaga ako sa palo noon, kaya ako'y mapagmahal sa magulang for God's glory. Si David, in-appreciate niya yung pagpapalo sa kanya ng Diyos nung siya nagkasala kasi alam niya, mayroong pagpapala sa dulo. Doon tayo sa number 3 level. The highest level of obedience is the Abrahamic obedience. Sunod lang. Walang kondisyon. Wala kang alam na pupuntahan mo. Basta sabi ni Lord, punta ka doon. Yes, Lord. Pero sa isip mo, paano? Hindi ko alam. Anong gagawin ko? That is the highest level of maturity that we can do. Na kahit pangit ang nangyayari, sunod lang. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po siya kayang bitawan. Pero dahil mas mahal ko si Lord, susunod ako. Wala namang ipinangako sa'yo na pag binitawan mo ang relasyon na yan, may mas magandang papalit na relasyon. Hindi mo pa alam yon. Basta ang alam mo lang, narinig mo ang dinig ng Diyos at sinabi sa'yo, iwan mo ang maling relasyon. At ikaw ay sumunod. Ang tawag doon, Abrahamic obedience.
Hindi mo alam ang susunod, pero alam mo, tiwala ka sa nagdidikta sa iyo, ang Diyos na may alam ng direksyon, ng simula, ng gitna, at ng wakas. Pag sa Kanya ka nakinig at sa Kanya ka sumunod, hallelujah, you will receive the Abrahamic blessing and anointing, the apostolic blessing and anointing that is for you. Kailangan lang masubok sa iyo. Are you matured enough? Bakit ibibigay sa iyo ang sports car kung 5 years old ka lang? Bakit ka bibigyan ng 1 million na sweldo kung sa 100,000 hindi ka mapagkatiwalaan? Paano ka nag-e-expect na ibapadala ka sa abroad, gayong nagtatrabaho ka sa kumpanya mo, nagdadaya ka? Buti walang ganun sa JA1. Paano ka mag-e-expect na makakagraduate ka, gayong ang style mo, lagi kang nanunulad? Hello? Everybody say, I receive the Abrahamic anointing of obedience. Alam niyo, pag sinabi niya yon, may mga Isaac tayong iiwan. May mga Isaac sa buhay mo na dadalhin mo doon sa bundok at iaalay mo sa Kanya. Pero sunod lang. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, sunod tayo. Sunod lang tayo. Ang evangelism ay nagiging apostolic when there is an intention to make. Una is to go, to make, to mark, and to mature disciples. That is apostolic evangelism. Evangelism is when you go. Apostolic evangelism is when you go. You make, you mark, and you mature disciples for the kingdom of God. Meron po akong ipapakitang picture as an ending today. Ano po ang nakikita niyo sa picture? May nagcheches. Yung nasa kaliwa, ay si Satanas. Sa kanan, yung Kristiyano. Si Satanas, mukhang confident. Nilalaro-laro niya pa yung mga pyesa. Parang lamang siya. Kita nyo kung mas marami ang itim kaysa puti. At yung Kristiyano, sumasakit ang ulo. Alam nyo po, yan po isang painting na nasa Louvre. The Louvre Museum in Paris, France. Ang tawag po dyan ay checkmate. Ang depiction po nito, kita nyo po yung symbolize ng anghel, dismayado yung anghel. Sala na naman ang desisyon Tumagay na naman Humithit na naman. Tumaya na naman. Nag 5-6 na naman. Sabi ng anghel, hindi na natuto. Si Satanas, wala, checkmate ka na. Maraming Kristiyano na checkmate ni Satanas. Bakit? They don't mature. Paulit-ulit. Iiyak. Papa-pray. Ayos na ulit. Papa-checkmate na naman. Iiyak na naman. Babalik sa church. Papa-pray. Paglabas, balik uli sa dati. Buti na lang walang ganun sa JA1. Amen. Ang kausap ko dito yung iba. Kahit sa online, walang ganun. Lahat kayo. Puro kayo matitinding matured disciples. Alam nyo, may napadaan po dito na isang grandmaster ng chess. Nakita niya yung painting. At nung tinignan niya, ang tagal niya nakatitig. May 10 minutes siguro. Nakalagay kasi doon, checkmate. Nung makita ng grandmaster, sabi niya doon sa isang caretaker ng painting, Sir,
Paltan nyo yung pangalan? Ha? Either paltan nyo yung pangalan o paltan nyo yung painting. Ha? Sabi mo, ako po isang grandmaster sa chess, world champion. Sabi nyo, checkmate. Nung tiningnan ko, hindi pa. Bakit? Because the king has one more move. Ang gusto kong sabihin sa'yo, kung akala mo checkmate ka na ng kaaway sa finances mo, may isa pang move ang hari ng mga hari sa'yo. At yun ay ngayong taon. We are not only having a move that is once, kundi ang move sa'yo ng Diyos, unstoppable move of God. Kung akala mo checkmate ka na sa finances mo, may isa pang move ang hari para sa'yo. Kung akala mo checkmate na ang relationship mo sa Diyos, may isa pang move ang hari para sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka ba checkmate? Mayroong hari na buhay na iniingatan, pinagpapala at dinidirek ka. Sabi mo sa iyong katabi, it's not yet over. Sabi mo sa kabila, lalaban tayo. Hindi ka pa checkmate, kapatid. May isa pa. Buhay pa ang hari. At sabi po noong grandmaster, hindi lang po siya hindi checkmate. Kaya niya pang manalo. Kung akala mo mahuhulog ka na sa bangin, gusto kong sabihin sa iyo, mahulog ka man, may sasalo sa iyo. Para kang agila na tinetrain. Alam niyo ba yung maliit na agila? Oh, hallelujah. I can feel the presence of God in this place. Alam niyo ba yung maliit na agila? Wala bang bakpak yan? Ang ginagawa ng nanay na agila, tinutulak sa nest. Di ba ang mga agila nasa itaas? Diyan sila nagkakamp o nagne-nest. Ang gagawin ng agila, itutulak yung anak niya. Ay di, mahuhulog yun. Wala kang pakpak pa eh. Alam niyo ang gagawin ng agilang ina? Alam niya namang hindi kaya eh. Pero nakahanda yung inang agila para sambutin siya sa ilalim. At ihatid muli sa nest. At sa kinabukasan, gano'n na naman. Hanggang sa matutunan ng anak na agila ang lumipad sa kanyang sariling pakpak. Ikaw ay tinetrain lang ng Diyos. Kaya ka nahuhulog sa nest. First of all, agila ka. At ang agila symbolizes strength. Kala mo nahuhulog ka? At walang nagmamahal sa iyo? Walang may concern sa iyo? May Jesus na sasambot sa iyo upang hindi ka mahulog at mamatay. Lahat na nakahandang tumanggap ng apostolic anointing of evangelism, tumayo. Hindi ka pa checkmate. Hindi ka pa talo. Buhay ka ba? The fact that you are still alive, breathing, has strength, means you have one more move. Pwede ba? Ngayon, pag nagdesisyon ka, hayaan mong si Kristo ang mag-move ng pieces mo. Ang dami ng pagkakataon, ikaw na nang ikaw ang nagdesisyon. Sa iyong sarili, yung alam mo, yung galing mo, ang binagbasihan mo. Kaso wala nga yung pwedeng lagi kang talo. Ngayon, hayaan mong si Kristo ang humawak ng pyesa, ng chess piece. And let Jesus move the pieces. Hindi mo maintindihan, ano ba itong ginagawa nito? Sa tuwing ako'y manonood ng chess, hindi ko maintindihan ang mga moves ng mga grandmaster. But I am trusting them that they did the right move because they are champions. Kapatid, si Kristo never nag-fail. Si Kristo never natalo. Si Kristo laging champion.
Kaya kanino ka magpapaalaga? Kanino ka magpapasakop? Kanino mo ibibigay ang iyong tiwala? Doon sa hindi natatalo at laging champion. Para ano? Para ikaw, champion ka din. Kung sa mga nakaraang taon, 2024, 23, 22, ilang taon na, 10 years, 20 years kang laging na-checkmate ni Satanas. Pwede ba ngayong taong ito, ikaw naman ang man-checkmate kay Satanas? Akala niya panalo na siya. Pero God has one more move. At kung hinayaan mong siya ang humawak ng piyesa mo, magugulat ka. Akala mo talo ka na. Pag si Jesus pumasok sa eksena, mananalo ka pa. Come on, close your eyes. Think about your 2024. Your 2023, even your last month, January, think about those situations na nagdesisyon ka ng iyo. Pwede ba? May 11 months pa ang 2025. Kung gusto mong maranasan ang unstoppable move and the apostolic anointing in your life, give to God the control of the pieces of your chessboard. And say to Him, I am yours forever. Use me, Lord. Nire-remind ka ngayon ng Holy Spirit. Many times in the past, binaliwala mo siya. Anak, kanan. Sabi mo, hindi. Alam ko to, diretso ako. Hinayaan ka ng Diyos dumiretso. Oh anak, pwede pa, makakabawi pa. Kaliwa. Hindi, diretso pa rin ako. Ngayong araw na ito, huwag kang hahakbang nang hindi mo naririnig siya para hindi ka mapahamak. Huwag kang kung kani-kanino makikipagrelasyon para hindi ka mapahamak. Mag-mature ka na through your decision makings. You cleanse me by your blood. You took away my sin. Come on, make cleansing si Lord today. You took me by your hand from the miry clay. I am yours forever. Sabihin mo kung sino ang nagmamayari sa buhay mo. Yes. You have changed my life and lead me to your will. Fill me with your love. Gawin mo siyang Lord ng buhay mo ngayon. Just love. Let your glory shine through me as you lead me every day. Use me, Lord, oh Lord, I pray. Let them feel your awesome love. Sabihin mo ng malakas kung kanino ka. I am yours forever. Lord, I am yours. Iparinig mo sa kaaway kung kanino ka.
life. Sing it with all your heart. I am yours forever. Yes, Lord, I am yours. You're mine forever. Lord, oh, hallelujah. Lord, I declare na mga anak mo na nagsabi that they are yours and you are ours. Lahat kami, O Diyos, will go share the gospel in our community, in our school, in our workplace, in our family. Lahat kami, we will be made a disciple. We will be marked as a disciple. Pipiliin namin ang naming bababaran. Hindi kami magbababad sa mga bagay sa mundo. Ang bababaran namin ay ang inyong presensya at ang inyong salita. And we will mature like an eagle. Hahakbang kami. Susunod kami. Bagamat hindi namin maintindihan sa ngayon, pero hahakbangan namin. Kahit kami mukhang nahuhulog, pero alam namin, may inang agila, may Diyos Ama na sasalo sa amin upang kami ibalik sa dati namin. And Lord, I declare, walang matcha-checkmate ni Satanas. Kung merong naririto sa harapan ngayon, sa umagang ito, even in the online, meron sa inyo, akala nyo checkmate na kayo sa inyong health. I want to let you know, the King of Kings has one more move. Hindi pa tapos ang laban. Kung sa tingin mo, checkmate ka na sa finances mo, the King still has one more move. And you can still win because Jesus will take the pieces of your chessboard. Lord, ine-entrust ko po sa inyo, bawat bata, matanda, lalaki, babae na naririto. This year, they will walk in the unstoppable move. Anointed move. Walang sino man sa kanila ang madadaya ni Satanas. They will always come out victorious by the blood of the Lamb. Sabihin natin, I receive the apostolic evangelism anointing. Christ will shine in my life so that others who are in darkness will receive Christ as their light. You will use me, O God. In Jesus' name. Lahat po ng merong pag-iingat at paggabay ng Panginoon Diyos ay sumigaw ng malakas na. Amen. To God be the glory.